elevator. So, eto na nga, no? Eto na yung pinangako kong ibablog natin. Yung journey ko papuntang Canada. So, sa moment na to, nandito tayo ngayon sa aking probinsya, which is Bacolod. Papunta tayo ng Manila, no? So, eto na yung pinangako ko na galing probinsya, Manila to Tokyo, to Vancouver, to Calgary. Kasi yun yung flight ko, connecting flights tayo, no? Ang tagal ko din nakapunta sa Manila, mga 5 to 6 years ata, no? Prior to my schedule to Canada or prior sa flight ko ay nagaan ko na yung papunta sa Manila, no? 3 days, 2 nights ako nagstay sa Manila. At least makapahinga talaga ako, no? Kasi alam kong hindi talaga ako makaka-rest na sa eroplano. 22 hours pa naman yung biyahe, no? So medyo masama yung panahon dito sa Manila, no? Sa moment na to, papunta tayo sa airport na at medyo kumain muna tayo. At least may laman yung ating tiyan. Salamat sa nag-provide sa atin ito. So nandito na tayo sa airport, no? Sa NAIA, which is first time ko din to na ako lang mag-isa yung magta-travel, no? Yung sekreto lang dyan, no, sa mga natutunan ko is magtanong-tanong lang. Kung hindi mo alam, kailangan mo magtanong. Huwag kang mahiya magtanong, no? So, eto na, nagtatanong-tanong ako. Yun, eto na. Eto yung kinakatakutan ng lahat. Hindi ko na na-vlog, no? Immigration. Grabe. Kung makikita nyo sa vlog ko, nung nakaraan, no? Mga nakarang vlog ko, no? Eto yung immigration na na-bless talaga ako kasi napaka-smooth ng journey ko dyan. So, first time kong mag-travel talaga na ako lang mag-isa. Kaya ano lang, sekreto lang is magtanong-tanong lang, no? At medyo sa moment na to, no, magkahalong emosyon na yung nararamdaman ko, no? Kasi sabi nila, no, pag nakalagpas ka ng immigration sa Pilipinas, isa na lang next level na immigration naman nung Canada yung haharapin mo, no? Pero at least nalampasan mo na yung first level. Yun yung level ng immigration sa Pilipinas, which is marami tayong narinig na mga negative. Kung makikita nyo, no, nagulat ako sa upuan ko. Kasi noon, naalala ko, nakakapahinga pa ako dito. Ngayon, hindi ka na makakapahinga kasi medyo nakaseparate talaga yung upuan, no? So, sa panahon na ito, magta-travel na ako, no? Manila to Tokyo na ito. Pumipila na tayo, no? At excited na tayo sa moment na to. At kinailangan ko talagang videohan lahat ng aking journey kasi ito yung first na magta-travel ako mag-isa at first time ko ring mag-travel papuntang Tokyo at syempre sa journey natin papuntang Canada, no? Kaya kailangan natin kunan every moment ng aking journey, no? At ito rin yung purpose ko na gusto ko rin makatulong sa ating mga kababayan na papuntang Canada na ma-share yung ating yung makakaya nating vlog na i-share na magiging informative at mapadali din yung kanilang journey, no, na marami silang matututunan sa ating vlog. So sa panahong ito, medyo maganda na yung panahon, hindi na umuulan at nag-aantay tayo. Maraming pasahero dito, as in nagulat ako, ang haba ng inantay namin dito. So first time ko rin to na witness na natagalan kami bago nakapasok sa eroplano. Usually mabilis lang mabilis ka lang makakapasok sa eroplano. At yung mga kasama ko dito, no, daming Pinoy talaga. At syempre papuntang Tokyo to, marami ding mga Hapon. So eto na nga, no, yung travel natin dito, I think 3 to 4 hours. At eto na yon, yung excited ako.
ito yung inaabangan ko palagi sa international flights, no? Yun yung pinili nating pagkain. Wow. So kung i-rate ko to, medyo 8 lang. Kasi hindi ko may na-expect ako eh. Akala ko, kasi nung nagpa-Dubai ako, medyo ang sarap ng aming kinain dito. Okay lang. Okay naman siya. Medyo ano lang, pasado naman. At nandito na nga tayo sa Tokyo, sa Japan, no? So pag-land ko dito, hindi tayo pala pwedeng makalabas dito, no? Hanggang airport lang talaga tayo. Kasi connecting flights lang yung nakuha ko. Pag lumpas ka sa airport, hindi ka pwede. Hindi talaga pwede. Pwede kang, I think, i-charge ka nila or uhulihin ka. Yung hindi ka pwedeng mag-violate yung rules eh, na hanggang tingin ka lang sa labas eh. At ano lang eh, travel ka lang talaga sa bus kasi may bus dito. Mamaya makikita nyo may bus dyan. Kung saan tawid kami sa kabilang building ata. So ito na yun, ang ganda ng airport ng Japan. Grabe, parang naalala ko ito yung Narita ata, Narita Airport. Ang ganda, ang linis. Wow, Japanese na Japanese talaga yung trademark niya. Malinis, maganda, at saka simple, no? So yung ano ko dito, expectation ko dito, sabi ko kasi palagi nating nakikita, trademark ng Japan is technology. Parang ang dami nilang high-tech na technology. Kaya ito yung gusto kong i-vlog na i-witness kahit sa simpleng airport lang nila. Makikita mo yung difference ng airport ng Pilipinas, ng Canada, ng Japan. Kung gaano kalinis, kung gaano kaganda. At eto na nga, no, napasakay na tayo sa shuttle bus nila patungong from one airport to another airport, no. From this moment, medyo na-enjoy natin ng konti yung view ng Narita, Japan. Medyo nabitin tayo dito, no, kasi parang gusto ko pa talagang tignan yung mga magagandang view ng Japan. Pero eto lang yung tanaw natin at limited lang yung matatanaw natin sa loob ng shuttle bus. So eto lang yun, no, nabitin tayo ng konti. So time na to, nakarating na tayo at eto, McDonald's, I miss you. Na-miss ko yung McDo talaga. At may na-meet tayo dito na maraming Pinoy din. Merong visit visa, meron pares din sa akin temporary foreign visa, worker visa. So nag-ikot-ikot lang tayo dito sa sa mga store ng Japan, no. Madadaanan natin, napakaganda at napakalinis, classy. Ang ganda. Yun na, kung makikita nyo, ang ganda ng mga bilihan dito sa loob ng airport ng Japan. Grabe, na-amaze ako dito. Ibang iba yung itsura, napaka-classy, napakalinis. At alam mo ba kung ano talagang inaabangan ko dito? Yung toilet nila. Kasi nung na-experience ko yung toilet sa yung mga washroom, yung mga restroom sa Dubai, napakalinis at napaka-class. Parang nasa 5-star hotel ka. At eto yung gusto kong puntahan dito, no. Habang nag-aantay kami sa flight namin papunta Canada or papuntang Vancouver, Canada. So eto na nga, no, ito na yung inaabangan ko. Kung ano yung makikita ko sa restroom or sa washroom. Wow, ang ganda. Ang linis din. Wow, pwede.
Sabi ko pwede na kasi yung toilet naman sa Dubai hindi naman natin maikakaila. Ang ganda naman talaga. Yung mga restroom doon, grabe. So ito pwede na rin, as in ng linis. Ito lang yung importante sa isang toilet malinis. At sinubukan ko na nga yung mga sensor nila. At ito na rin, wow, magpapadry ka ng kamay mo, papasok mo lang. So hindi ko alam kung meron yan sa Pilipinas, pero hindi ko pa in-experience yan doon. At napaka-organized ng garbage. Papasok na tayo sa aeroplano papuntang Canada na. Ito na yon, medyo tumataas yung level ng kaba ko dito kasi eto na yun eto na yung last na exit point ko papuntang Calgary na pag nalampasan ko yung Vancouver immigration, welcome to Canada na pwede nang mag picture kasi sabi ko sa sarili ko pag hanggat hindi ako nakalusot sa immigration ng Canada, hindi talaga ako magpo-post kahit kaya wala pa akong pinopost kahit dito. As in medyo pagod na rin tayo dito sa kaka-travel at nagpe-prepare tayo dito kasi ito yung pinakamatagal na oras sa travel natin. At ito na rin inaabangan ko sa mga mahahabang travel, yung mga papanoorin mo so i-rate ko 10 out of 10 yung mga palabas dito, halos mga bago at mga gusto ko pa dito, binidyoan ko pa yung toilet sa aeroplano, at least para ma-share ko lang sa mga kababayan natin na hindi pa naka-experience. At eto na nga yung food halos same din, rate ko din, mas masarap yung na-experience ko noon nung nagpa-Dubai ako compare dito. Sorry pero hindi ko alam hindi ko medyo talagang na-satisfied sa pagkain, pero okay na rin, pasado na rin At dahil mahilig tayo sa movie, yan na nga, inaliw natin yung sarili natin sa mga movie at least di tayo maboard. At eto na, nasa Vancouver na tayo. Kabadong-kabado ako dito, hindi na ako nakakapag-video dito kasi yun na, kailangan ko i-maximize yung oras ko kasi 4 hours lang yung layover natin. Dito na yon. Eto na yon. I think eto lang yung part na nakaka-video ako so eto na nga, malapit na, grabe, kinakabahan na talaga ako dito, as in. So sorry, hindi ko na-videoan yung papunta natin ng immigration kasi nagkamali yung sa Pilipinas pala, nagkamali yung babae or yung taga nung nagbigay sa akin ng ticket na dito ko daw kukunin sa Vancouver yung bag. Later ko na realize na hindi pala, or na-inform ako na hindi pala dito, sa Calgary pala. At eto na nga, nakalampas na tayo ng immigration ng Canada at nagsimula na tayo mag-picture dito at grabe, napakagaan sa loob na nakapasa ka na, welcome to Canada na. At eto na ang pinakahuling aeroplano sinakyan ko papuntang Calgary. So, 1 oras lang biyahe natin dito, At talagang na-amaze ako sa tanawin ng Canada. Grabe, amaze ko. At na-tsempuan pa talaga, Nagkataon pa na nasa gilid tayo ng part ng upuan. Kasi pag nasa gilid ka na part, nasa bintana ka na part, maswerte ka doon. Especially kung pupuntahan mo is magaganda yung tanawin. Ito na nga, wow, ito yung moment na to, parang sinelebrate ko na yung sarili ko dito sa tanaw ng magagandang tanawin dito sa Canada, Wow, ito na yung moment na sabi ko, naalala ko yung lahat ng mga pinagdaanan ko, at sabi ko sarili ko talaga, never in my wildest dreams na makakapunta ako ng Canada kasi isang pipitsuging tao lang ako noon sa Pilipinas, pero grabe talaga si Lord.
Hindi mo talaga na-expect, no? Yung mga plano niya sa'yo na his plan is better than ours, no? Grabe. Kung gusto talaga ng Diyos, wala talagang makakapigil. At kung plano talaga ng Diyos, para sa'yo talaga, no? Kaya lahat ng ito ay hindi dahil sa Panginoon, no? So unang-una ko dito na ginawa, no, nung nakapasa ako sa immigration, no, is pasalamat talaga tayo sa Panginoon na naging smooth yung ating journey. At sa pagkakataong ito, dito na magtatapos ang ating vlog. So, salamat sa mga sumuporta at sa susuporta pa, no? So, I hope nag-enjoy kayo, na-entertain kayo, at natulungan ko kayo, no? So, once again, this is Ilonggo in Canada. Enjoy lang ang view ng Calgary, at thank you.